Isang mapagpalang umaga mga kapatid at purihin po natin ang Panginoon sa oras na ito na tayo po muli ay magkakasama sa isa na naman pong episode ng atin pong programa sa umagang ito. Akin pong binabati ang lahat ng isang mapagpalang umaga sa inyo pong mga lugar sa ngayon. Ngayong umaga mga kaibigan ay magkakaroon lamang po tayo ng isang maikling video na kung saan ang video ito ay naka-focus sa isang panalangin na kung saan hindi naman po lingid sa ating kaalaman na sa mga oras na ito ang halos buong Luzon ay nasasakupan na naman nito ang isang bagyo, itong bagyong Pepito, na kung saan ayon sa mga report ay napakalakas, ito ay super typhoon. Kaya nga sa umagang ito mga minamahal na mga kaibigan ay akin pong hinihikayat ang bawat isa sa isang espesyal na panalangin. Pero bago tayo dadako sa atin pong panalangin sa umagang ito ay gusto ko po munang ibahagi sa bawat isa sa atin ang isang napakagandang teksto na siyang atin pong panghawakan, lalong-lalo na sa lahat ng atin pong mga kapatid na naaapektuhan nitong bagyong Pipito. Napakaganda nito mga kaibigan. Atin po itong makikita sa Isaias kapitulo 41 bersikulo 10. No? Ako po naniniwala na ang iba ay memorize nga ito kasi ito ay isa sa mga paborito po nating memory verse. Ang sabi dito mga minamahal na mga kaibigan, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba, papalakisin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Ayan. Mula dito mga kaibigan sa tekstong ito, gusto ko lamang pong bigyang diin ang iba't ibang punto. Mula sa tekstong ito ay binigyan tayo ng Panginoon ng isang assurance. Ang assurance na ito mga minamahal na mga kaibigan ay yung huwag sana tayong mangamba. Kasi nga, wala naman tayong dapat ikatakutan. Nangako na po ang atin pong Panginoong Hesus, mga minamahal na mga kaibigan, na siya po ay tutulong sa atin, na siya po ay magbibigay sa atin ng proteksyon. Tayo po ay kanyang ililigtas. Tayo po ay kanyang sasamahan at bibigyan ng proteksyon. Sa oras na ito, mga minamahal na mga kaibigan, ay atin pong pagnilay-nilayan ang tekstong ito. Ang tekstong ito kasi mga kaibigan ay very powerful. Ito ay nagpapakita ng kagustuhan ng Panginoon na makipagrelasyon sa atin. At ang ating Panginoon din ay umaasa. Ang ating pong Panginoon din ay naghihintay na tayo din po ay magsisimula ng isang malalim na pakikipagrelasyon sa Kanya. Gaya nga po ng sinasabi sa libro ng Apokalipsis, na ang Panginoon ay matagal nang kumakatok sa ating pong mga puso. Kaya nga po, pagbigyan natin siya, atin pong laging pakaisipin na ang Diyos ay laging nandyan, na naghihintay sa ating pong pagsagot. Kaya nga sa umagang ito mga kaibigan, atin pong panghawakan ang pangako ng Panginoon na tayo po ay kanyang poprotektahan, tayo po ay kanyang ililigtas. At sa pagkakataong ito, akin pong hinihiling mga minamahal na kaibigan na tayo po ay yumuko at manalangin. Let us pray. Mapagpala at mahabaging Diyos na nasa mga langit. Maraming salamat Panginoon sa inyo pong makapangyarihang kamay na palagi po ninyong ginagamit para sa pagbibigay ng proteksyon sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din Panginoon sa isang napakagandang araw muli na kami po ay makakalapit sa iyo. Ganun na rin sa pagkakataong ito Panginoon na muli naming ilalapit sa iyo ang ating pong mga hinaing. In a very special way, mapagmahal na Diyos, amin pong inilalapit ang lahat ng amin pong mga kababayan, lalong-lalo na itong mga nasasalanta at masasalanta pa ng bagyong Pipito. Panginoon, amin pong panghahawakan ang inyo pong pangako na kami po ay inyo pong poprotektahan, na kami po ay walang dapat ikatakot dahil ikaw palagi ang nandiyan.
kami po ay magtitiwala sa iyo, Panginoon. Kami po ay magbibigay ng amin pong pananampalataya sa iyo, sapagkat nakita na namin ang iyong kadakilaan sa mga nagdaang mga panahon sa amin pong buhay. Kaya muli, Panginoon, sa mga araw pang darating at sa araw na ito, iparamdam muli sa amin ang inyong pong kapangyarihan, ang init ng inyong pag-ibig, at lalong-lalo na gumawa ka, Panginoon, ng isang milagro sa aming buhay. Nang sa ganon, ang mga bagay na ito ay siyang magpainit pa sa amin pong pananampalataya at magpatuloy pa sa amin pong paglilingkod sa iyo kahit anong bagyo, literal mang bagyo, o mga pagsubok na darating sa buhay namin. Ang mga bagay na ito ay hindi po namin papansinin dahil ikaw ang Diyos namin, Diyos na tagapagligtas namin. Maraming salamat, Panginoon, dahil sinabi mo na sa amin na wala pong imposible sa iyo. Kaya kami po'y naniniwala na gagawin mo ang mga bagay na ito sa aming pong buhay. Muli, Panginoon, maraming salamat sa inyo pong kadakilaan at pagiging tapat sa bawat isa sa amin. Ito pong aming samdalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming pong tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Muli po mga kaibigan ay maraming salamat sa atin pong pagtutok sa atin pong programa. No? Kaya nga po kami po'y naniniwala na sa pamamagitan ng mga programa natin ay makakapagbigay sa atin ito ng kalakasan ng atin pong pagtitiwala sa ating Diyos. Magbibigay ito ng mas matibay pang pagdepende natin sa ating pong Panginoon dahil ito ang kagustuhan ng ating Diyos, mga minamahal na mga kaibigan. Kaya nga asahan po natin ulit ang atin pong mga susunod na mga videos sa atin pong programa na siyang magbibigay sa atin ng patuloy pang kalakasan sa atin pong paglilingkod sa ating Diyos. Maraming salamat mga kaibigan. Muli po, ito po ang inyong pong lingkod, Pastor Glenn Bautista, na lagi pong nagpapaalala ng 3 bagay. Una, ang personal prayer ay napakahalaga po sa atin pong buhay. Pangalawa, aside sa personal prayer, kailangan din po nating magkaroon ng mga personal na pag-aaral ng mga salita ng Panginoon. At pangatlo, ang mga ating napapag-aralan sa salita ng Panginoon ay atin pong gawin, sundin, isabuhay, at lalong-lalo na ibahagi sa ibang tao. Dahil ako po'y naniniwala na sa 3 bagay na ito, dito po nasisihan ang Diyos. Magandang umaga sa ating lahat mga kapatid at pagpalain tayo ng Panginoon.